Sa huling quarter. Ginawang issue ng Makabayan Block ang confidential funds ng Davao City noong si Vice President Sara Duterte pa ang alkalde ng syudad. Batay sa Commission on Audit o COA mula 2016 hanggang 2022, pumatak raw sa higit 2 bilyong piso ang confidential funds ng syudad. Ngunit, para kay South Cotabato Governor June Tamayo, walang kaso sa report ng COA dahil normal lamang sa local chief executives gaya ng mga mayor at governor na magkaroon ng confidential funds. Pero, paano nga ba ito kadalasang ginagamit ng mga gobernador? Meron kami mga tao doon na siniswelduhan para magbigay ng feedback sa atin. Meron rin tayong siniswelduhan para doon sa ibang mga lawless elements. Meron rin tayong binibigyan na nasa mga community, nasa sa mga restaurants, nasa mga karinderya, nasa mga terminal, mga transport terminal. Lahat yan nakadeploy yan, lahat yung mga tao natin na hindi dapat malaman dahil ito naman sila nagbibigay sa atin ng mga intel report. Diin ni Tamayo, ginagamit ang confidential funds para maagapan ang paghahasik ng lagim ng mga kalaban ng pamahalaan. Pinapayagan ng batas ang paggamit nito sa pagbili ng impormasyong kailangan sa national security, pati na sa mga impormasyong magbubunyag o magpapatigil sa mga iligal na aktibidad na maaaring magdulot ng pinsala sa mga pasilidad at pagmamayari ng gobyerno. Pambayad ng upa ng mga sasakyang gagamitin sa confidential operations at pambayad ng upa sa pagpapanatili ng kalagayan ng mga safe house. Ang military police may sariling intelligence community yan. Pero merong intelligence community rin ang mga local chief executives dahil yung mga military police, papasok yan sila dyan, aalis, hindi man sila tagalan dyan. Kami na mga local chief executives talagang babad kami dyan. At yung mga tao mismo sa ground ay alam namin, kilala namin. Kaya mabilis sa amin makasitap ng separate intelligence group na kung saan makakounter yung other intelligence group na ating mga military PNP. Binigyang diin naman ni Tamayo na maraming mga banta ng kaguluhan ang hindi na lumalabas sa mga balita dahil nga naaagapan ito gamit ang intelligence gathering. At paano ito tinatrabaho? Sa pagpapalawak ng intel scope gamit ang confidential funds. Maraming insidente na posibleng magkakaroon ng bombing pero na-intercept namin na hindi na alam ng tao dahil hindi pumutok. Kasi pag pumutok yung bomba niya at maraming namatay, tatanungin ano bang ginawa ni Governor? Bakit hindi na-intercept? Ano bang ginawa ng military? Ano bang ginawa ng police? Para naman kay Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, napakalaking bagay sa kanilang probinsya ang confidential funds. Yes po, dahil kung wala tayong budget dyan sa confidential, ay hindi talaga natin kaya matapos yung problema. Hindi natin kaya mabigyan ng counter program ang programa ng CPP-NP kasi lahat po ay nangangailangan talaga ng budget at yung budget naman para sa counter-insurgency at sa drugs ay maraming mga budget na nire-request ang ating kasundaluhan at kapulisan at other men in uniforms department na hindi kasama doon sa ating annual budget. Sa mga nakalipas sa panahon, pugad ng mga teroristang NPA ang Davao del Norte. Pero ngayon ay wala na ang mga ito. Sa panahon naman noon ni VP Sara bilang Davao City Mayor nang ideklarang insurgency-free ang buong Davao Region.